Kahit na hindi nga pro Duterte, magsisentimiento bakit isusuko yung former President of the Republic of the Philippines, which is an independent country, a sovereign country, sa isang kangaroo court na ICC, na alam naman natin walang nakukonvict dyan na allies ng mga Westerners. Ang nakukonvict lang dyan yung mga kalaban ng Western countries, kangaroo court yan. Bakit mo isusuko dyan ang isang Pilipino? No? Baka pati yung mga kakampi ng administrasyon, magbago na ng isip, eleksyon pa naman ngayon, baka hindi ko na iboboto itong mga kandidato ni Bongbong. Hindi pala nationalistic itong mga ito Hindi pinagtatanggol yung ating sovereignty at independence at sumusuko sa isang kangaroo court of Western countries. Dito na lang kami sa mga kandidato ni Duterte iboboto. Medyo mag-isip-isip sila dahil meron po mga ramifications yan, ano? Talagang mahal ng mga OFW ang ating former president, no? Sapagkat siya ang gumawa ng Department of Migrant Workers at siya rin ang nagsakatuparan ng ospital para sa mga OFW, bangko para sa mga OFW at marami pang ibang mga ginawa niya, no? At yung OWA, no, pinaganda ni President Duterte yung passport, ginawang 10 years validity. Yung serbisyo ng OWA. Kaya talagang mahal na mahal siya ng mga OFW. Matatandaan natin nung siya ay tumakbo para presidente, ay yan ang kanyang pinuntahan. At ngayon, eleksyon na naman, ay hindi niya nakakalimutan ang mga OFW. Hindi siya nagbabago. Parating number 1 priority niya ang mga OFW, ang mga bagong bayani, at ang mga pamilya ng ating mga bagong bayani. Correct, Prof. At nakita naman natin yung reaction din ng mga OFWs. Talaga naman naiyak sila. Hindi nila lubos akalain ang mangyayari na muling bibisitahin sila ng ating former president. Kung saan, gaano kalaking tulong din ito para sa OFW. Kasi parang hindi pa nabuhayan ulit sila ng loob, Prof, sa pagdating. Kumbaga pag-asa. Tama po ba, Prof? Yes, alam mo naman tayo mga Pilipino, kailangan natin yung personal touch, no? Yung talagang pinupuntahan ka kahit na malayo ka. Ibig sabihin, binibigyan ka ng importansya. Correct. No? Alam mo naman ng ating mahal na dating Pangulo ay talagang genuine ang kanyang pagmamahal sa ating mga OFW. At alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW. At nung panahon niya ay hindi siya nagdadalawang isip, no? Pagka merong isang OFW man lang ang inapi, automatic bina-blacklist yung bansa na yon. At hindi na tayo nagpapadala ng mga OFW dun sa bansa na yon hanggat hindi sila nagbabago sa pagtrato sa ating mga OFW. Yes, correct, Prof. At especially, ito yung mga bagay na hinahanap din ng maraming Pilipino sa mga tumatakbong politiko na kinakailangan nilang personal o kumbaga yung grassroots level talaga ay maramdaman din ng mga nasa laylayan. Yung actually hindi wala naman sila sa laylayan, pero yung isa sa mga bagay na para makita ng mga tao na ang politiko o yung tumatakbo sa mundo ng politika ay mayroong pag-ibig sapagkat hindi naman sila kinakailangan na lagi na lang nasa, kumbaga hindi nila maramdaman yung hirap na kung saan doon eksperto ang ating former president. Yung mga pinagkaiba ng iilan sa ating mga politicians. Ano pong masasabi niyo, Prof, na or gaano ka-importante sa isang tumatakbo na marunong silang makaramdam kung gaano kahirap, yung totoong hirap ng isang Pilipino? Well, yan ang pinaka-importante, no? Kasi kailangan natin ng tinatawag na personal touch, kailangan natin ng simpatya, no?
lalo na kung mahirap ang ating trabaho. Halimbawa, domestic helper ka sa Hong Kong o sa Saudi Arabia o sa Kuwait, no, mahirap po 'yan. Hindi ho 'yan biro-biro kasi kadalasan hindi lang naman domestic helper ang trabaho niyan. Yan nagtuturo ng English, mathematics, social studies doon sa anak ng kanyang amo, no? So talagang mahirap kasi hindi lamang siya domestic helper na naglilinis ng bahay o nagluluto o naglalaba. May kasama pang pagiging teacher, no? At yan damang-dama kasi ni President Duterte. Alam mo kasi si President Duterte, may kasabihan kasi tayo na pag ikaw recto boy, ikaw makamasa, no? Yan nag-aaral sa San Beda, no? Sa malapit sa recto, diyan sa Menjola. Kaya yan makamasa, no? Kasi sa recto may iba't ibang klaseng tao diyan. Siyempre mga taga San Beda mayayaman yan, ano? Si President Duterte anak ng gobernador yan, ano? Tsaka yung nanay niya may Chinese blood, so may kaya yan. Hindi ka naman kapag-aral San Beda kung hindi ka mayaman, ano? Pero yung mga taga San Beda na yan, bagamat mayayaman sila, nakikihalubilo sila doon sa mga taga-Recto, mga taga-Sampaloc, taga-Quiapo, na medyo kapos sa buhay. Kaya yung mga taga-San Beda, yan, si President Duterte, marunong yan makibagay sa mga mahihirap. At alam niya yung nararanasan ng mga mahihirap. Kaya makita mo, pagka inaapi yung mga kababayan natin sa abroad, inaaway niya. Hindi siya takot. Kahit na mga hari, mga Arabo yan, hindi siya natatakot, ano? Dahil lang lagi niyang sinasabi, ako, presidente ng Pilipinas, pantay-pantay lang tayo. Kayo, hari kayo ng mga Arabo. Ako naman, presidente ng Pilipinas, binoto. Mas mataas pa nga ako kasi binoto ako, Kayo, appointed lang kayo, self-appointed lang kayo, samantalang ako, binoto ng milyong-milyong Pilipino. Kaya pantay-pantay lang tayo. Pasensya na kayo kung aking ipagtatanggol yung aking mga kababayan na naaapi dyan sa bayan ninyo. At yan naman ay na-appreciate ng mga hari ng mga Arab countries kasi alam mo naman yung mga Arabo, pagka ikaw matapang, pinagtatanggol mo yung mga kababayan mo, mas lalo ka nilang nire-respeto, no? Hindi sila nagagalit, mas nire-respeto nila yung mga matatapang na pangulo. Kaya si President Duterte, respetado yan ng mga Arab leaders. Correct. At bago ko bitawan kasi yung naganap sa Hong Kong, isa sa kumakalat sa iba't ibang media outfit, ang dahilan daw ng pagtungo ni former President ay patungkol po sa kanyang arrest warrant ng ICC. Ano po masasabi niyo dito, Prof? Well, malabo yung sinasabi nilang chismis na yan kasi hindi ka naman basta-basta ma-aresto ng ICC. Una-una, abogado si President Duterte. Alam niya na hindi ka basta-basta ma-aresto ng ICC kasi ang ICC pwede lang yan pumasok sa isang bansa na walang rule of law. Tayo naman nagfa-function yung ating Department of Justice, nagfa-function yung ating Supreme Court at in fact, maraming beses na nga siyang nademanda, hindi ba? Pantay-pantay kasi dito sa Pilipinas, no? Kasi demokrasya tayo kahit na presidente ka, former president ka, pwede kang mademanda. Natatandaan ko nung panahon ni President Noynoy Aquino, si Homobono Adasa, dinemanda niya. No, yung magaling batikang abogado, si Homobono Adasa, dinemanda niya si President Noynoy Aquino nung kasagsagan ng popularity ni Noynoy Aquino na siya ay incumbent president. No, kasi sabi ni Homobono Adasa bilang expert lawyer, ang presidente immune from suit during his tenure pero pwedeng imbestigahan ng ombudsman, no? So kahit na immune from suit ka during your tenure, pwede ka pa ring imbestigahan ng ombudsman.
At iyan nangyayari madalas dito sa Pilipinas. Ibig sabihin our justice system is working. So if our justice system is working, there is no need for ICC, no? At especially yung mga alleged victims mga Pilipino, hindi naman mga foreigners. At yung alleged crime scene dito sa Pilipinas, no? Allegedly dito naganap sa Pilipinas yung mga ina-allege, no? Kung saan naganap yung alleged crime, doon dapat nililitis, hindi sa ibang bansa, no? Kaya at saka hindi natin dapat isuko yung ating independence and sovereignty diyan sa ICC. Alam naman natin diyan sa ICC wala naman nako-convict niyan na westerner o kaalyado ng westerners, no? Generals and presidents, no? At mga African freedom fighters, no? Pagka ikaw lumaban sa West, makukonvict ka. Pero yung mga tunay na mga mamamatay tao katulad yan sa Kosovo, no? Diyan sa Bosnia, yung pumatay ng nag-genocide sa mga Serbians, hindi nakukonvict, no? Basta kakampi ng West, hindi nakukonvict. Pero pagkakaaway ng West, ay nakukonvict. So, it's a kangaroo court. Oh, no? So, there is no need for any Filipino to be under a kangaroo court. Maganda yung mga korte natin dito. We do not need ICC, which is a kangaroo court, wherein only the enemies of the Western so-called allies are being convicted, while their friends, no, the friends and allies of the West are not being convicted. So what kind of court is that but a kangaroo court? Correct, Prof. Kasi we know for a fact that we have a good justice system. But what if, Prof, na the administration itself supported to make this ICC warrant of arrest happen by the DOJ, like for example, the DOJ, halimbawa lang, ang DOJ nakipagtulungan para maisagawa ito. Ano po ba yung posibleng kapamaraanan para mangyari? Halimbawa, ang sinasabi nila, matagal na po kasi ito pero hindi mangyari-yari. Well, yung mga pronouncement kasi ni President Marcos so far, at saka ni Congressman Ace Barbers, nila Secretary Remulla, they will uphold the independence and sovereignty of the Republic, and they will not allow Filipino to be surrendered to the ICC even if the Filipino is indicted. Ngayon, kung sila makikipagtulungan sa ICC para madala sa ICC yung katawan, yung corpus, no, nung accused doon sa ICC, ay delikadong president po yan, no? Kasi unang-una presidente yan ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, no? Si President Duterte, he was once our president. Kung yan ay magagawa sa isang dating presidente, what more sa ordinary Filipino? At ano mangyayari kay President Marcos, Bongbong Marcos, kung wala na siya sa pwesto? Baka siya rin ay madala sa ICC at makulong sa ICC. Sana maalala ni President Marcos Jr. yung ginawa ng mga Westerners sa pagpapabagsak sa kanyang tatay at pagpapahiya sa kanyang tatay. Nilagay sa Guinness Book of World Record na the biggest thief, the biggest robber of them all. Mga Westerners ang may pakana niyang ICC na yan, pero sila mismo ay hindi nagme-member dyan, no? Yung Amerika, pre-pressure ang Pilipinas na mag-member dyan, pero yung Amerika mismo, hindi nagme-member dyan, ano? Parang sa International Law of the Sea.
hindi kursunada ng Western countries, no, hindi ka kaalyado ng Western countries, wala kang pag-asa na diyan sa ICC. Sigurado makukonvict ka diyan. Pero kung ikaw nag-conduct ng genocide, pero kakampi ka ng Western countries, katulad nga yung mga Bosnian Muslim genociders at saka yung mga Kosovo genociders na mga Serbians, no? Pinagpapapatay nila yung mga Serbians at saka yung mga Christians. Pag ikaw talagang nag-conduct ng genocide pero kakampi ka ng Western countries, hindi ka makukonvict yan. Pero kahit na walang ebidensya, meron mga na-convict yan, napakarami na-convict yan, hearsay evidence lang, no? Kasi po, narinig ko po doon sa balita na ganyan-ganito daw itong taong ito eh. Sa balita lang, hearsay. Abay, convicted, no? Kaya yung isang Yugoslavian imbis na ma-convict siya sa kangaroo court ng ICC, uminom siya ng lason, nagpakamatay siya. Habang nagsasalita siya, nakapagpuslit pala siya ng lason, ininom niya yung lason at sinabi niya, I do not recognize this kangaroo court. I would rather die than be convicted while I'm innocent. The Lord knows I'm innocent. The entire world knows that I am innocent. So I would rather drink this poison and die than be convicted by this kangaroo court. Yan ang sinabi ng isang Yugoslavian leader, no? Sir, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, noon ayaw ng DOJ na pumasok dito ang ICC dahil nga maganda naman ang ating tama naman sila, maganda yung gumagana ng maayos sa ating justice system. Pero ngayon ay tila atat na atat sila na makapasok dito ang ICC. Sa tingin nyo, sir, may kredibilidad pa ba ang DOJ at maging ang Marcos admin patungkol dito sa issue na to, Prof? Iyan ang nakakalungkot. Sana ma-realize nila na mawalan sila ng kredibilidad kung isusuko nila ang isang Filipino citizen, lalo-lalo na dating Pangulo, sa ICC. Kasi alam naman ng lahat na yung ICC ay imbento ng Western countries para mapakulong at kung minsan mabitay yung mga leader ng iba't ibang bansa na hindi nagpatuta sa Western countries. Kapag isinuko natin si PRRD sa ICC, parang isinuko na rin natin ang kasarinlan ng ating bansa. Masisira ang kredibilidad ng ating DOJ, ng ating Malacanang, Office of the President, at iba pa, kung isusuko nila ang isang Filipino citizen sa ICC dahil it will be an admission that the justice system in the Philippines is not working. They themselves will be admitting that in their act, no? Actions speak louder than words, and the entire international community will see that the justice system in the Philippines is not working, no? Sa bagay, may mga instances talaga na ganyan. Sa barangay level pa lang, merong akong kilala na 17 years old, kinursunada ng barangay captain, no? Ginawa ng maling mga bintang at kawawa, no? Tapos nagdemanda ng child abuse yung 17 years old, dinismiss ng fiscal. No, so maraming mga injustices na nangyayari sa ating bansa, pero mas malaking injustice ang nangyayari sa ICC. Sabi ko nga, it's a kangaroo court. Wala namang nakukonvict dyan na kakampi ng mga Western countries. Ang nakukonvict dyan, panay kalaban ng Western countries. And we know that President Duterte is not exactly a darling of the Western countries kasi kinalaban niya yung mga yan. At nakapag-establish siya ng closer relations with Russia, with China, and in fact, he delayed the establishment of additional EDCA bases in the Philippines at kini-question niya yung constitutionality ng EDCA at saka Visiting Forces Agreement. Sinasabi niya na maaaring unconstitutional ito
So may mga ganon na mga pahayag si President Duterte while he was still an incumbent president, which makes him not exactly a darling of the Western countries. Kaya siguro ngayon, gusto siyang gantihan. Wala na siya sa pwesto, wala na siya sa poder, gusto siyang ikulong o pitayin, God forbid, dyan sa ICC for crimes committed in the Philippines. No, alam po ninyo si President Marcos Sr., tandaan po natin, he was being charged for crimes allegedly committed in the Philippines, and he was asking the United States to allow him to go back to the Philippines because he was kidnapped. No, he was kidnapped by the U.S. and brought to Hawaii against his will. He and his family were kidnapped. He was asking the U.S. for justice na sa Pilipinas ako dapat litisin kasi ang international law kung saan naganap yung krimen, yung alleged crime, doon ka dapat litisin. Sabi ni President Marcos, being a brilliant lawyer, ay doon nyo ako litisin sa Pilipinas kasi yung mga alleged crimes that I have committed naganap sa Pilipinas so that I can defend myself among my people and vindicate my name. Sana matandaan nito ni President Marcos Jr. Yung ginawa ng Western countries sa tatay niya, sa pamilya nila, no? They were treated like slaves and they were ashamed. They were put to shame all over the world na mga magnanakaw daw sila, wala silang karapatang mabuhay at sila hindi dapat litisin sa Pilipinas, dapat sa Amerika sila litisin. Hanggang sa nagmamakaawa si President Marcos Sr. na kung maaari malapit na akong mamatay, ibalik na ako sa Pilipinas, gusto kong mamatay sa bansang aking sinilangan. Hindi pinayagan ng mga Amerikano. No? So sana ma-realize ito ni President Marcos Jr. na itong mga Western countries na ito, mababa ang pagtingin sa mga Pilipino, no? Kahit na bar-top notcher ka, graduate ka ng UP, former president ka, katulad ni President Marcos Sr., ipinagtanggol mo ang Amerika noong World War II, ay mababa ang tingin sa mga Pilipino. So dapat wag na itong payagang mangyari pang muli na yung Western countries dadalhin si former President Duterte sa isang kangaroo court at doon lilitisin, samantalang yung justice system sa Pilipinas ay gumagana naman, no? In fact, naka-impeach nga pati may mga piskal, no? Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng abogado ng PAW, libre. So gumagana yung ating justice system, no? At meron tayong demokrasya kahit papaano, no? At nakakapagsalita yung mga biktima ng krimen sa media. In fact, hinahype pa nga ng Rappler at saka ng ABS-CBN, no? Bagamat nagpalit na ng pangalan yung ABS-CBN pero nag-i-exist pa rin, no? Binibigyan ng mga so-called yellow journalism practitioners yung mga alleged victims para bakbakan ng husto si former President Duterte. So gumagana yung ating justice system, including the fourth estate, which is the media. And our so-called justice system, there is no need for ICC, which I have been always telling as a kangaroo court. Siguradong convicted yan. Okay, so abangan natin kung hindi ba magbabago ang posisyon ni Marcos Jr. patungkol sa ICC. Alam naman natin, pabago-bago ang isip ng taong ito. Katulad na lang nung sa impeachment. Ayaw daw sa impeachment. Pero yung mga kalyado niya ni-railroad pa nila yung impeachment. So, kabaligtaran doon sa sinasabi niya, yun nangyayari.